Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok. Story naman. What's so good about it? Oh, bored. Knowledge encountering is not pure fiction and imagination. Isa ito sa lamin ng aking tutunan noong panahon pa ng mga Kasmihan. Nagdadala ng aral, a reminder of our past. Aral my ass. Nakakainis. Puro na lang history. Sorry, sir. Never mind po. Natouch lang sa aral. Ay, intrusive thoughts kasi yun. Bakit naman lumabas? Nakakahiya ka talaga, Lucia. Anong klaseng aral pa yun, Miss Villarreal? Honestly, sir, hindi ko po alam eh. Parang lumala kasi ngayon, hindi nabigat sa ngayon. Kung hindi mo naiintindihan ang nakaraan, paano mo maunawaan ang kasalukuyan? See me in my office. Napahiya ka na naman mo. Ay, iwan ko talaga, Lucy. Hindi ko talaga maramdaman ng history niyan. Ano, hindi? Kapangalan mo nga, great grandmother mo. Sige na, office daw. Let's see what you know. Naiintindihan kita, Miss Villarreal. History is indeed complicated. That's why it takes a true heart to feel it and a real eye to see it for yourself. Basahin mo yan, Luna. Ang lalim ng mga Filipino words. Ayaw pa din, nakakainis. Nangyari? Saan ako? God. Ikaw! Bakit kakaiba ang iyong kasuotan? Ako po? Hindi ko rin alam eh. Sumama ka sa akin! Hindi. Oh my God. Hindi na totoo. Wait. This does not make sense. Oh my God. Luna. Panaginip lang to. Oh my God. Kuya naman eh. Nagugulat ka naman eh. Ikaw ba nawawala? Maaari ba kitang tulungan? Ikaw? Baka nga po yung kilala. Ibarra? Paano mo nalaman ang aking pangalan? Imposible. Siya talaga yun eh. Di bali na lang. I'm Lucian Villarreal. In short, Luna. Hindi karaniwan ang iyong pananamit. Ikaw ba'y taga Maynila? Hindi mo rin matilihan eh. Subukan mo ako. Kahit sabihin ko, hindi ko rin naman maniniwala eh. Maraming bagay ang mahirap paniwalaan.
Ngunit, hindi ibig sabihin nito na hindi ito totoo. Ganito pala talaga noon, no? Problema ba? Hindi ko lang talaga in-expect eh. Ganito pala kahirap noon. Tila, biyasa ka sa paggamit ng wikang Ingles, Pilipino. At sadyang ganyan talaga ang buhay ng karamihan dito. Para, Enzo, nanap ka na Kapitan Tiago. punta rin ako, maya-maya. Bago ka rito. Oo. Nga pala, Pilipino. Nais ko ipakilala sa iyo ang aking matalik na kaibigan. Luna, si Enzo. Enzo, si Luna. Pinagkagalan na kita ang makilala. Ang nga pala si Lorenzo Badrigal. Pinamaamong kaibigan, Ibarra. By the way, I'm Lucian Villaer. I came by Luna, but for you, you can call me Luna. Mag-ingat ka. Ano ang bagay na ito? Hindi na malaga. Importante, nahanap ka na. Senyor Ibarra, Senyor Leo. Yung tinapay lang po. Ayan niyo siya. Kunin mo. Salamat po, Senyor Leo. Magbayad kayo ng buwis! May problema doon. Ano? Dahan-dahan. May nasasaktan doon, tapos dahan-dahan? Pag magkadalos-dalos ka, mapapahama ka lang. Hindi ko masyadong kilala ang lugar na ito. Maawa po kayo. Wala na po kaming pera. Hindi maaari! Kunin nyo! Wala na po kaming may babayad. Hindi na namin problema yan! Ay, gutom lang po ako. Hindi. Hindi nila pwedeng gawin yan. Kailangan natin tumulong. Maghintay ka muna. Bakit nakatayo ka lang? Hindi ka ba tutulong? Hindi lahat ng laban nadadala sa galit. Bakit walang pumipigil? Bakit sila ang may kapangyarihan? Pero mali ito. Alam namin, Kung alam nyo, din bakit walang lumalaban? dahil ang takot ay matagal nang itinanim sa kanila. At pag nasanay na ang mga tao sa takot, pagramdam nila, wala na silang magagawa. Ang mga Indio ay dapat matutong sumunod! Hindi sila mga hayop! Sino ka pa magsalita laban sa amin? Siya ay walang masamang hangarin, Padre. Mag-ingat ka sa iyong pagkikisama, Ibarra. At ikaw, lagi ka na lang sa gitna ng gulo! Hindi ko kasalanan, maraming gulo ang kailangan makita. Dalhin niyo na silang lahat sa kulungan. Opo, Padre. Ikulong ang mga Indio! Ganito ba talaga? Nakakainis! Di lahat ng sugat nakikita agad. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang binabasa ni Luna ang kasaysayan, kundi nararamdaman na niya ito. Hindi ka pa rin mapalagay. Hindi ko lang talaga matanggap. Parang wala silang magawa kahit malina. Kapag matagal na ang kinadena ang isang tao, minsan nakakalimutan niya, kaya niyang papawala. Kapag lumaki ang tao sa takot, akala nila ito ay normal. Sas, tama! Maria Clara,
ang iyong kasama? Kaibigan, At ikaw pala'y naririto rin, Leo? Tagal mo na akong kilala upang magmulat pa. Kakaiba ang iyong kasuotan. Hindi ka ba taga rito? Yes po. Hi ma'am. You're so pretty. Ngunit tila marami ka nang alam tungkol sa aming mundo. Mas marami pa yata kasi dapat kong malaman Halika at ipapasal kita sa aming lugar. Maiiwan ko muna kayo. Masiyahin si Crisostomo kapag ikaw ay naririto. Talaga? Matagal ko na siyang hindi nakita ang magaan ng loob. Ngunit kahit ganoon, may mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Pero bakit parang malungkot ka? May mga ngiti na ginagawa lamang upang itago ang lungkot. Hindi mo kailangan magpanggap. Sa panahon namin, kinakailangan. Hindi ka pala papagod na sumunod palagi. Ngunit kung ang buong buhay mo ay ginugol mo sa pagsunod, mahirap matutong lumaban. Pero may choice ka din. May mga taong ipinanganak upang ikulong at may mga ipinanganak na malaya. Hindi dapat ganun. Ngunit iyon ang mundong mayroon kami. Nais mo rin bang masilayan at maranasan ang kasuotang sumasalamin sa aming kasaysayan? Halika! At ipapasuot ko sa iyo ang aking damit upang iyong makita ang kagandahang taglay ng aming kultura. Really? Oh, sige, go! Let's go! Bagay na bagay sa iyo ang aking kasuotan. Oo nga, thank you so much. Sobrang ganda. Ganda-ganda. Senyorita Maria Clara, pinapatawag ako ni Padre Damaso. Bakit parang natatakot ka? Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan pumunta agad. May mga bagay na hindi maaaring tanggihan. Kung tunay kang hindi taga rito, sana'y dalhin mo ang aming kwento. Bakit? Why? Upang may makaalala na minsan may mga taong nabuhay ng walang kalayaan. Hindi siya masaya, Mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga pero ramdam mo. araw-araw. Habang mas nakikilala ni Luna ang kanilang mundo, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kabigat ang buhay sa panahong iyon. Sa unang pagkakataon, hindi lamang awa ang nararamdaman ni Luna. Unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng buhay ng mga taong dati ay binabasa niya lamang sa libro. Hindi ka pa rin nagpapahinga. Hindi ako mapakali. Dahil ba, sekretara? Bakit parang ang lahat nito malungkot? Dahil sa mundong ito, di lahat ay may karapatang maging masaya. Pero bakit walang nagbabago? Bakit parang tanggap na lang ng mga tao? Kapag matagal kang pinatahimik, darating ang panahon na matatakot ka na magsalita. Pero ikaw, hindi. Dahil nakita ko kung paano tratuhin ang sarili kong bayan. Habang ang iba'y tinuturing na tao, kami mas tinuturing na mas mababa. Kaya gusto mong baguhin ang sistema, tama? Hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga susunod. At para magkaroon sila ng buhay na hindi puro takot. Di ka pa rin nagpapahinga. May mga gabing hirap matulog. Habang mas tumatagal si Luna sa mundong iyon, mas lalo niyang nakikita ang mga sugat na matagal ng kinilkim ng bayan. Wait. Parang may
Si Sisay yun. Crispin! Basilio! Crispin? Basilio? Anak ko? Basilio? Crispin! Ang mga anak ko! Manang? Basilio! Crispin! Ang anak ko? Ano po nangyari sa kanya? Mga sakristan, ang mga anak. Bata pa lang, pero nagtrabaho na. Natangan nila si Crispin at Basilio na magnanakaw. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Mabayat sila ang mga bata. Basilio! Crispin! Nasaan na po siya? Crispin! Hindi na sila nakauwi. Ano? Wala talagang alam kung anong nangyari. Pero takot sila lahat ni Tanong. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko. Kasalanan ba ang maging mahirap? Basilio! Crispin! Hindi po. Hindi mo po kasalanan. Manang. Umalas kayo! Hanapin ko mga anak ko! Bakit walang gumagawa ng paraan? Sapagkat ang mahihirap ay walang boses sa lipunan. Pero mga bata sila. Alam ko, Dito, mas madaling paniwalaan na kasala ang mga mahihirap kaysa pakinggan sila. Pero parang personal yung mga sinasabi niya. Hanapin ko mga anak ko! Crispin! Mga anak ko! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Basilio! Crispin! Mga anak ko! Basilio! Mga anak ko! Tanay! 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 Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko No! Anong nangyari sa'yo? Hindi ko Hindi ko Si Crispin! Hindi ko alam. Hindi ko kayo kayang mawala. Dapat ito nangyari. Iyan ang mundong nais namin gagawin. Hindi lahat ng sugat nakikita agad. Paano mo nagagawang manatiling kalmado, ha? Tignan mo! Kapag masyado ka ng maraming nasaksihan, natututo kang manahimik kahit masakit. Kailangan namin umalis. Natatakot ka pa rin ba sa kanila? Oo. Magkaiba man ang kanilang buhay, subalit iisa ang kanilang kalaban. Isang sistemang marunong manakit, manahimik at kumontrol. Darating kaya siya? Crisostomo! Sensya ka na kung kailangan ako nakadala. Alam ko marami kang laban. Ngunit, habang mas tumatagal, mas lalo akong natatakot. Hindi kita pababayaan. Pero, hindi na ganoon kasimple ngayon.
Lapit ng gumabi, Maria Clara. Hindi nararapat na magkasama kayo ng ganitong oras. Padre? Maraming mata ang nakatingin. Wala kami ginagawang masama, Padre. Ang kasalanan ay hindi laging nagsimula sa gawa, kundi sa damdamin. Ganyan sila gumamit ng takot. Maria Clara, nais ka makausap ng iyong ama bukas. Bakit po? May mga bagay na kailangan ayusin. Anong ibig mo sabihin? Hindi lahat ng pag-ibig ay pinapayagang magtagal. Pakiramdam ko, unti-unti na nila akong kinukuha sa sarili kong buhay. Alam mo, hindi nila tinitignan siya bilang tao. Hindi pag-aaral. Tapos ko ang aking mga plano. Ayos na rin. Paano kung hindi nila tayo payagan? Nanado na ako. Ngunit, paano kung simbahan ang mismo ang ating makakalaban? Kala ko love story lang sila. Pero parang buong mundo nilang kalaban. Sa mundong ito, madalas, talo ang may mabuting puso. Maria Clara, pinapatawag ka po ni Kapitan Tiago. Pakiramdam ko, ito na ang simula. Hindi kita iiwan. Mas makabubuti para ka Maria Clara na lumayo kay Ibarra. Ngunit, mahal ng isa't isa. Ang pag-ibig ay walang silbi kung sisirain lamang ang pangalan ng iyong pamilya. Marami ng kaaway si Ibarra at kapag nadamay si Maria Clara, baka hindi niya kakayanin ang kahinaan. Hindi. Maria Clara, hindi mo dapat pinapahirapan ang iyong ama. Hindi ko po siya pinapahirapan. Mahal ko si Crisostomo. May mga pagmamahal na kailangan isakripisyo. Kinita mo ito. Pag lumaban ka ngayon, lalo silang masasaktan. Pero walang tumutulong sa kanila. Dahil takot sila. Kung tunay mong mahal si Ibarra, ilayo mo ang sarili mo sa kanya. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Dahil may mga kapalarang hindi dapat magulo. Ang mga babae ay dapat marunong sumunod. Ibigay mo to kay Ibarra. Ano ito? Paalam. Ibarra! Patawarin mo ako. Ano ito? Hindi na maaari ang ating pagmamahalan. Hindi mo ito gusto. Wala na akong magagawa. Lalaban tayo. Pagod na akong matakot. Hindi ko na kayang labanan sila. Ganito ba talaga noon? Hanggang ngayon, marami pa rin nawala ng kalayaan dahil sa takot. Sa ibang buhay na lang siguro. At sa araw na iyon, hindi lamang puso ni Ibarra ang nadurog, kundi pati ang huling pag-asang makalaya si Maria Clara sa mundong matagal nang kumukontrol sa kaniyang buhay. Diyos ko! Bakit parang kasalanan ang magmahal? Pagod na po akong matakot! Maria Clara! Buksan yung pinto! Buksan yung pinto! Manalo na. Tama na. Huwag mo siyang lapitan!
Luna! Huwag mo siyang lapitan! Tinanggap mo na rin sa wakas ang iyong kapalaran. Wala na po akong laban! Nito natapos ang mga babae noon at minsan hanggang ngayon. Ito. Oh, please. Hindi ko pa siya natulungan. Enzo? Saan ka? Kailangan nating tumulong. Asan ka? Enzo! Hindi ka dinala rito upang baguhin ang nakaraan. Hindi upang maintindihan ito, Luna. Ang kasaysayan ay hindi lamang kwento, ito ay sugat. At habang hindi ito nauunawaan, patuloy itong mauulit. Nandito ka lang palang bruma ka. Lo! Lo! Kanina pa kita hinahanap. Okay ka lang? Tara, uwian na. Balik tayo. Hindi ko na bago ang nakaraan. Pero ngayon, alam ko na kung bakit hindi dapat ito kalimutan. Ay, sorry! Hindi man nila nabago ang nakaraan, dala naman nila ang katotohanang dapat matutunan ng kasalukuyan. At dito po nagtatapos ang aming kwento. Maraming salamat po. Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga